Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong item na ibibilin sa Shopee at i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So ito pala yung aking bibilin, isang LED emergency light, USB rechargeable energy saving lamp. So yan. So yung pinili ko dito yung pinakamaliit, yung 30 watts. Kasi medyo nawawala yung akin 30 centimeter na katulad nitong lights dito sa bahay. Then ngayon, bibili ako ng dalawa. So, uh, eto nakalagay na sa aking shop. At ilagyan ko na lang dito ng mga ah, cashback at saka free shipping para makuha ko to. So, yan. At after ko itong check out, dun na tayo sa unboxing at i-modify natin dire-diretso ito. Papalitan natin ng battery kasi itong mga flashlight na to napakamura at saka yung battery niya ay sobrang liit ng capacity. So after na lumating, dire-diretso na lang natin i-modify. Magre-ready na lang ako ng battery na ipapalit natin dito. So guys, balik na lang tayo after nating ma-receive yung item, after ko itong ma-check out. Okay, mga kasulit, so nandito na yung item at ito na, naka-parcel na siya. So ito yung order number natin. So ngayon, bubuksan natin at didiretso nating i-modify at papalitan natin ng battery. Pero bago tayo mag-modify, i-review natin muna ito kung meron bang nagbago dito sa mga LED tube light na to. So emergency light. So titingnan natin kung baka hindi na sila gumagamit ng tawag nun, yung micro. Kasi minsan kasi yung itong mga emergency light na to, gumagamit pa sila ng USB micro. So ngayon, may mga gamit natin ngayon, mga bagong product ngayon kasi yung ginagamit na USB Type-C. So ngayon, buksan natin para makita natin kung ito na ba yung binigay nila. So ito yung order number. So yan. So buksan natin. Yan mga kasulit. So dalawang 17 centimeter or sabi nila 30 watts. So yan, wala naman masyadong marking sa kanila. So ito yung box lang, walang mga naka-marking kahit nga dito wala. So okay, yan 30 watts. So buksan natin. At meron na. Okay. So okay, ito yung kasama. Ayun pa rin. Micro pa rin, micro. So micro pa rin. May kasamang parang I think hindi ito aluminum kung hindi metal. Yep, metal nga. Para kasi meron kasi itong magnet. So buksan pa natin. Ito pa yung isa. Then yung ayaw. Mukhang heated siya dito. So yan. So ito yung laman mga kasulit. So napakagaan. Talagang napakabagaan niya. So ito yung charging input niya. At ito naman yung power on. So buksan natin. Ayaw. Ay parang hindi umaabot yung hindi umaabot. Ayun. Yan. So hindi masyadong bright. So ano ba? Off natin yung ilaw muna. Sandali lang ha. Off ko lang yung ilaw. So yan lang. Hindi masyadong maliwanag. Compare natin. Nasaan ba dito? Dito ba yung flashlight ko? So ito. Ito yung flashlight na Cove LED. Yan, Cove LED.
So, yan. Hindi na nga masyado, pero yun kaliwanag. So, ito yun naman kaliwanag yung, hindi ko lang alam, baka rin lubat lang. So, open muna natin yung mga ilaw. Nagdilim na dito sa kwarto. So, okay. So, buksan natin yung isa. Baka lubat lang. So, buksan natin yung isa. Ganun din, mahirap din. Then, buksan natin. Baka lobat lang ata yan. Ganun din. So, ganun din, no? Ayan. Baka lobat lang. So, diretso na lang natin i-modify ito kasi para naman mag-improve yung battery capacity niya. So, bubuksan natin ito. Dire-diretso na. Off natin. Off natin to. Oops. Okay. Ito lang pagbukas niyan eh. Simple lang. Dudiin mo lang dito. Then, yan na. Bukas na siya. Yan o. Meron lang kasi ditong clip. Saka clip dito sa kabila. So, mayroong butas. Butas dito. So, medyo mahina. Kaya pala. Kung mapapansin nyo, so buksan natin talaga. Ito lang yung battery. Ano bang nangyari dito sa ilaw na to? Ba't ang ingay? So, yan yung battery, mga kasulit. Iba yung battery niya sa yung unang binili kong ganito i-modify kong ganito tube flashlight na 32 cm ay yung battery niya 18650, pero ito yung maliliit na battery. Hindi ko lang alam, I think 200 mAh lang ata to. Maliliit na to. So I don't know, hindi ko alam kung bakit ganun. So ngayon, diretso na lang natin i-modify, transfer na lang natin at solder natin dito sa aking battery. Meron na ako dito ang dalawang battery na naka-ready. So yan, meron na ako dito. Ito pala ay dalawang 18650 battery na pinag parallel lang at meron ng BMS. Kasi itong kasing mga battery ito, wala kasi itong BMS. So kapag walang BMS, i-drain niya hanggang maging below 3 volts. So masisira yung battery. So ngayon, pwede naman tanggalin dito kasi meron lang siyang mount. Ay, ba't ayaw matanggal? Wag na. Diretso na lang natin kasi yan. Putulin ko na lang yan at solder ko na lang dito. So, diretso na lang natin. Nakasaksak na yung aking soldering iron. Tapos maglagay lang dyan tayo dito sa aking mesa ng para hindi masunog yung wire at saka cutter. So, cutting natin ito. Bye-bye to this battery. Dito ko na lang ika-cutting. So, yan. Then, diretso na. Then, ito yung positive. So, meron naman ako ditong nilagay na positive at negative. Ito na yung BMS. So, dalawang 18650 naka-parallel. So, yung positive dito, nagdidikit dito yung negative. So, positive, nakadikit din siya dito. Then, nakakonect na siya dito sa aking 1S BMS. So, ngayon, madali na lang to. Minute na ba yung soldering iron natin? Oops. Mukha yatang hindi pa. Try natin. Minute na ba? Ayun, minute na. Goodness to goods. So, diretso na lang natin. Then, yung isa. Yung negative. Para makita naman nyo. So, okay. Then, lagay na lang natin.
So negative. Okay ko lang siya dito. Ay, hindi niyo makita. So connect ko lang siya dito. Then yung positive. Okay. So yan. So turn on natin. Yan o, maliwanag na siya. Nung una, talagang hindi masyadong maliwanag. So yan. So gawin natin yung isa rin. I-fast forward ko na lang para mabilis naman. So fast forward ko na lang to. Ganun din. Press. Saka to press din. Then yan, matatanggal na yan. So mali pa yung katanggal, dapat sa kabila lang. Then, so okay, yan kung makita nyo, meron na siyang battery. Sa tingin nyo, kakasya ito kasi yung una kasi yung mga battery nila nito ay 18650, hindi sila gumagamit nito. Yung mahaba kasi 18650. So kasya naman ata dito. So yan, kasya. Diretso na lang natin ito. Then yung battery, make sure na ganyan na lang pag-ayos para hindi masagi yung tawag nito, yung BMS. Then so yan, pinasok na. Then ano ba to, USB. Yan. Mukhang lang itulak sa kabila. Yan, pumasok na. Then sa kabila naman yung may switch. Yan. Talaga hindi masyado siyang maliwanag. So diretso natin yung isa. So yan mga kasulit. So yan yung atin diretsong modification pagpalit ng battery. Medyo bumigat lang siya. Di katulad nung una yung kanyang battery na ganito talaga. Sobrang liit. I think mga 200 mAh lang to. So, hindi talaga magtatagal yan. At walang mga BMS. So ngayon, eto na. Makikita nyo yan. So meron pala ditong mini hook. So sa akin kasi meron ako ditong itong Omni. Yan. So yan din, modified din to. So yun, parang tawag nun, medyo lumawanag na siya ng konti. Kasi I think ito mga lobat na to. Hindi ito kasi madali itong masira din. So yan mga kasulit, yan pala yung ating unboxing at diretsong modification pagpalit ng battery nitong emergency tube light. So mura lang to, 50 pesos, pero kung hindi niyo modify, hindi yung magtatagal, masisira lang tong battery to. So ngayon yan, magtatagal na to. I think aabot na to ata ng maganda ata, aabot ata to ng 12 hours kasi yung nilagay ko dito, I think yung isa 3,500, yung isa yung 3,200 mAh na battery capacity. So napakalaki. So medyo bumigat lang siya ng konti, pero okay na rin to pang emergency light lang. Kasi kung meron mang bagyo, pwedeng magamit ito. So guys, dito ko na itatapos yung video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!